Hello mga langga, magandang umaga. Ang ganda ng panahon, kaya naisipan ko mag-tour dito sa aking maliit na taniman ng sibuyas. Yon ang aking mga sibuyas. Ayan, ang pataba nila. Bali, mayroong ako tinanim dyan na kulay pula na sibuyas at saka puti. Tapos, yung iba, nilagyan ko siya ng plastic, pero yung iba hindi ko nilagyan. Bali, October ko yata ito tinanim. Tapos hanggang ngayon ay hindi pa na-harvest. Kailangan pag na-harvest ito, ang mga dahon ay kumbaga na yung parang patay na siya at saka pwede na siya i-harvest. Pero pag ganito pa, hindi pa yan pwede kasi nga yung mga laman niya ay mga maliliit pa lang. Ayan, nilagyan ko yan dati ng pataba, kaya ayan, matataba ang kanyang mga dahon. Ayan, dito banda ay mayroong puti at saka yung kulay pula na sibuyas. Diba ang lusog-lusog ng aking dahon ng sibuyas? Yung iba dyan, kakuha lang ng mga damo. Kahit lagyan mo siya ng plastic, may damo pa rin. Kaya kailangan natin linisan lagi yan. Kakatapos lang namin yan magkuha ng mga damo dyan sa gilid at saka sa loob ng plastic. Ayan, may damo pa nga pero hindi na nakuha kasi ang init na masyado, masakit sa balat ang init. At saka yung mga dahon niya ay parang hindi na makatayo kasi sobrang taba ang mga dahon niya. Malapit na po ito ma-harvest. Siguro mga June, pwede na po ito ma-harvest ang ating sibuyas. Ayan ang kanyang laman. Lumalabas na yung iba sa plastic. Ayan ayan ang kanyang laman. Hindi pa siya masyado malaki. Ayan, mga 3 buwan pa bago yan ma-harvest, lumabas na nga sa kanyang plastic. Parang gusto na yata siguro magpaluto. Ayan. Ang ganda tignan kasi sarili mong tanim tapos makikita mo ganyan na ang kanyang laman. Ito naman ay kulay pula. Yung iba dyan ay kulay puti. Pero dito na side ay puro puti lahat yan yung aking tanim. Doon sa kabila ay mayroong pula. Kasi nung pagbili ko niyan, ang pula ay wala na. Parang mabinta yata ang pula. Kaya nung binalikan ko, wala na siya. Kaya puti na lang yung aking nilagay. Basta maano ka lang sa pagtanim, masipag ka lang, libre na ang iyong mga sangkap sa kusina. Tapos dito, yung mga pula ay ang kanyang mga puno ay matataba. Siguro ang mga laman niyan ay malalaki. Tingnan na lang natin pag na-harvest natin yan. Tapos, ito naman ay medyo maliit na kasi late ko ito tinanim. Hindi ko na lang nilagyan ng plastic. Nakakatamad kasi maglagay ng plastic. Pero kung masipag naman ikaw magkuha ng mga damo dyan, o kailangan, damuhan mo siya para yung nutrients ng ng sibuyas ay pupunta sa kanyang laman. Tapos dito naman ay bawang. Yan yun bulak-bulak pero kinat ko na siya, hindi ko na kailangan. At dito naman na leaf niya ay ganun rin, yun ay sibuyas rin siya. Sin lang yun doon sa walang plastic na pagtanim ko.
ito medyo marami-rami rin. Yung nilagay ko ngayon dyan na fertilizer ay yung ano ng manok, ipot ng manok. Tapos pwede rin natin ulit ito lagyan ng ipot ng manok sa sunod na araw para maging mataba tingnan. Diba? Malinis nga kasi kakalilinis lang namin yan. Tapos dito naman nilagyan ko siya ng plastic. Bali ito, ang plastic nito ay use na po ito. Sayang naman na itapon lang, kaya naisipan ko na nilagyan ko yung mga madaming damo na tumutubo. Kaya ayun, medyo hindi na tayo mahirapan sa pag-grass cutter kasi nga may plastic na. Yung iba may mga butas, kaya yung mga damo ay tumutubo sa butas ng plastic. Pero lagyan natin ng ano yan, pagpapatay ng damo. Ayan na yung aking tanim na sibuyas dito banda. Bali sa kaliwa yan. Ayan sila. Malinis na kasi nakakalinis lang. Mainit kasi ang panahon, kaya naisipan namin maglinis ng buong bakuran. Kasi nga, tag-init na dito, marami ng mga damo. Tapos dito naman sa kanan. Ayan. Tapos ito po ay ang carrots. Ilang buwan ko na to na itanim, pero ayan, maliit pa rin. Bakit kaya? Tapos ang kanyang laman ay napakaliit, kaya hindi ko na lang inararo, hinayaan ko lang. Baka makaharvest pa tayo dyan ng laman. Kasi mahilig ako sa carrots, kaya naisipan ko magtanim. Pero ayun kanina na-try ko, pinunan ko ng mga damo. Ayan, yung iba tinanggal ko para yung naiwan ay malaki. Ito maliit pa eh. Tapos sayang, pero wala tayong magawa. Tinanggal ko. Ayan, itapon na lang natin kasi napakadami naman nila. Antayin na lang natin ito na lumalaki ang kanyang laman at saka i-harvest natin. Madami yan. Mga 2 sachet ang aking itinanim dyan. Nung taglamig ko pa yan na itanim, pero ngayon ay maliit pa rin ang kanyang laman. Tapos ayun naman ay yung orange. Ayan, hinayaan na lang sa puno kasi wala namang kakain yan. Diba? Ang linis-linis na. Sa sunod na araw ay magtanim naman kami ng mga gulay tulad ng talong, kamatis, at saka okra, at kung ano-ano pang mga gulay. At hanggang dito na lang muna mga langga ang ating vlog. Bye! Thank you for watching everyone. God bless. Bye-bye!